Hello po. Pag-usapan natin yung unti-unti sa ating topic sa ating vlog, ano, at least para well-versed, maging well-versed yung ating mga guro, no? Yung ating mga estudyante kung paano i-implement itong uh, 3 quarters in a school year o 3 term in a school year o itong popularly known as trimester. Sabi ni Yusek Jonathan Buenviaje, okay lang naman daw na tawagin na trimester, no? Kasi yung mga bata, trimester ang tawag. Ngayon, unti natin pag-usapan. May wellness break ba ang mga bata? O mga bata, may 3 quarter yan, di ba? So per quarter, yung end of term block, per quarter, magkakaroon kayo ng 4 na wellness break. Kada quarter, magkakaroon ng 4 na wellness break yung mga estudyante. Di ba? Yes, wellness break. At yung mga teacher naman, magkakaroon naman sila ng 2 araw na wellness break. Okay? Per quarter, per end of term block. Term 1, term 2, term 3. So, masanay na tayo sa mga term. O, masaya ba yung mga estudyante natin? Kaya lang during instructional block, dear students, talagang aral, walang activities. Uninterrupted, undisturbed, aral. Yung mga guru naman, uninterrupted, undisturbed, turo. Yan. Yung instructional block. Ngayon, pagdating ng end of term block, that is 10 days to my understanding. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 days. 4 yan ay wellness break ng ating mga estudyante at 2 dyan ay wellness break din ng ating mga guro. Ayan. Ha? So, happy ba yung mga estudyante natin? Ano yan, kada quarter, kada end of term block. Meron sa first quarter, sa second quarter, at meron din sa last third quarter. That is my information to all of you. Sigurado, matutuwa yung mga bata rito. Kaya lang, makakamotivate sa mga bata ito at sa ating mga guro, no? Kasi dear students, sa panahon ng aral, dapat puro aral talaga. Di ba? Kasi meron kayong 4 na araw kada quarter na wellness break. O, dyan naman kayo babawi. Di ba? Magre-regroup kayo. Ano kaya ang gagawin ng mga bata natin sa wellness break? Kapag wellness break, pwede rin naman na sa bahay, sa mall kung may pera, mag-outing, o kung may pera, ganyan, di ba? Hindi lang naman to stay at home. Kaya lang, kung papayagan kayo ng inyong mga parent. Paano, Sir Bong? Pwede po ba kaming maglaro sa school? Baka hindi kayo payagan. Titignan natin. Kasi wellness break din naman yun, gusto po namin maglaro. Let's see, no? Baka po pwedeng payagan kayo ng school kung maglalaro kayo. Kung papayagan kayo ng school. Kung makaka-disturb kayo kasi may mga ginagawa yun din yung teacher sa school, baka hindi kayo payagan, no? Kaya mas maganda yung wellness break nyo ay sa labas ng school. Kakaintindihan? So, masaya ba yung mga estudyante natin? Meron kayong 4 na araw na wellness break kada quarter. Diba? At yung mga guro, meron silang 2 araw na wellness break kada quarter din. So, siyempre yung mga guro, makakapag-break din, Sabihin, nakakatuwa din to. Kaya, napakaganda ng, ngayon natin na, sabihin, unti-unti na nating nakikita yung kagandahan ng wellness break. Parang parang nakakahinga ka, Parang hindi ka stress. Totoo lang, parang hindi ka stress. Kahit yung principal ako, talagang pabor sa mga principal to. Pabor sa mga principal. Napakaganda ng
pagkaka-design, ano? Talagang there are so much wisdom na na-employ dito at ang resulta ay ganito kaganda. Ako, believe ako, no? Kaya alam ko, isa sa proponent na ito, na-meet ko na, si ASEC, Jerome Buenviaje. Napakaganda. Sa bagay, nung una pa lang, nag-meet kami, sabi ko, ASEC, yan po yung inaantay talaga ng mga principal, yung ganyang design ng ng school activities, ng school year at ng curriculum. Di ba? On the part of the teachers, maganda ito. Sa mga estudyante, maganda ito. So kung maganda yung curriculum, di ba? Kung maganda yung ating school activities, organize lahat, anong magiging resulta niyan? Anong magiging outcome niyan? Tataas yung level of competencies. Di ba? Magkakaroon ng talagang very good achievement sa mastery ng mga bata. Di ba? So, gaganda. Tataas ang standard probably. Di ba? Magandang umaga po sa inyo lahat.